Nilagdaan na ni Pangulong Marcos ang 179 billion peso concession agreement para i-modernize ang Ninoy Aquino International Airport. Para bigyan ng mukha ang balita, mobile journalist Julie Baiza. Kasado na ang rehabilitasyon at modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Asahan daw ang mas komportable at magandang serbisyo sa NAIA ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y matapos lagdaan ang 179 billion concession agreement para sa NAIA Public-Private Partnership Project sa Malacanang kaninang umaga. Sa ilalim ng kasunduan, ipapasa na ng pamahalaan sa concessionaire ang operasyon at pamamahala ng NAIA. Kung bakit? It requires major overhaul, such as the rehabilitation of the passenger terminals, the airside facilities, the development of commercial assets and utility systems, the provision of intermodal and interterminal transport facilities. Dahil daw kasi sa kabi-kabilang mga pagpalya sa NAIA, bilyon ang nawawala sa ekonomiya. It also affects our economy greatly. The postponed improvement of the airport has resulted in delayed and reduced number of flights. So due to insufficient flights, visitor arrivals have suffered, denying our economy billions in tourism receipts. Sa sandaling maikasa ang modernisasyon, itinataya nga abot sa 62 milyon ang pasahero ng NAIA kada taon mula sa kasalukuyang 35 milyon. Mahigpit naman ang bili ni PBBM sa San Miguel Corporation at Company Consortium na tuparin ang commitment sa kasunduan. Hindi lang daw kasi ito tungkol sa revenue o kita kundi investment na rin para sa kinabukasan. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang oath-taking ng mga bagong star-rank officials ng Philippine National Police. Hiling ng Pangulo sa kanila, patuloy na kumilos sa kabila ng bumababang krimen at kaso ng human rights abuses sa bansa. While the statistic can be counted and crime incidents reduced, even in their diminished state, the disturbance they cause is still immeasurable. One crime is committed, and one crime too many is having occurred. Kabilang din sa pinababantayan sa kanila ni PBBM ang problema sa cybercrime. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.